balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga So mga par, kagaya nga po sa inaasahan natin, noong naagaw ng WBO at WBC Junior Middleweight Champion na si Sebastian Pondora ang titulo sa kamay ni Temsu sa kanilang bakbakan noong March, kung saan malaki ang tsansa ng dating Unified Champion na si Errol Spence Jr. na makuha niya ang laban kay Pondora kahit galing ito sa brutal na talo kay Terence Crawford. Nangyari na nga mga idol dahil ayon mismo kay Mike Caffinger, nag-agree na po mga idol si Pondora at Spence sa unification fight na target mangyari sa October at posible gaganapin daw ito mga idol sa Dallas Stadium sa lugar mismo ni Spence. Well, marami nga mga idol ang tumaas ang kilay matapos kumalat ang sagupaan ni Spence at Pondora at lahat sila pinopunteriya si Spence. Ano ang swerte naman daw ni Spence dahil matapos ito mabugbog ng gusto sa laban kay Crawford, nakakuha ka agad ito ng isang world title fight at hindi lang basta isang titulo mga idol, kundi dalawa pa talaga. Samantala ang matagal na mandatory sa mga titulo ni Pondora, ang WBC at WBO, hindi pa nabigyan ng title shot. Nauna pa si Spence sa kanila kahit bagong salta pa lang ito sa junior middleweight. Wala masasabi lang natin dito mga idol. Ito yung tinatawag na isang boxing business ng isang promoter. Sa mga hindi po kasi nakakaalam mga idol, pareho pong alaga ni Al Haymon at PBC itong si Pondora at Spence. So bakit pa nila ibibigay si Pondora sa ibang promotion na maghahati pa sila sa pera nakikitain, kundi sa PBC na lang para masolo nila ang lahat ng kita sa title fight? Tiyanta natin mga idol, baka plano lahat ito ng PBC simulat sa pool pa lamang na wag ituloy ang rematch clause ni Spence kay Terence Crawford. Mahirap kasi baka matalo ulit si Spence dahil hindi pa ito ready na bumawi kay Crawford. At isa pa mga idol, si Crawford po masusunod sa rematch na possible sa welterweight pa rin sila maglalaban, kaya ginawa ng paraan ng PBC mga idol na makakuha kaagad ng title fight si Spence sa 154 pounds sakali manalo si Spence kay Pondora dito mga idol at manalo naman si Crawford kontra kay Israel Madrimov para sa WBA title. Saka na ikakasa ng PBC ang rematch ni Spence at Crawford. Kumbaga si Spence pa rin ang isay dito mga idol at hindi na si Crawford dahil ibang usapan na mga idol nung nasa welterweight pa lang sila dati. Dito talaga natin malalaman mga idol kung gaano talaga katindi mag-isip si Al Haymon na siya ang humawak kay Spence. Ayaw talaga nito magpalugi pagdating sa boxing business. Talagang naotakan nila si Crawford para hindi ito maging A-side sakali maglaban sila ni Spence sa rematch. Kaya umasa tayo mga idol sakali maagaw ni Spence ang dalawang titulo kay Pondora. Mag-e-expect po tayo ulit mga idol na maging sunod-sunuran ulit si Crawford kay Spence para matuloy lamang ang rematch. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po sinabi ni Naoya Inoue na gusto nito maging 6th Division World Champion bago matapos ang kanyang karera sa boxing sports, kung saan naakyat ito ng featherweight o di kaya junior lightweight division. Kaya ibig sabihin pala nito mga idol, kakasa pala si Inoue sa hamon ng Gervonta Tank Davis na maglaban sila sa 130 pounds. Sakaling umakyat kasi si Inoue sa junior lightweight mga idol, walang rason na hindi niya labanan si Tank Davis dito dahil nag-offer na ito ng partida na kaya nito bumaba sa 130 pounds para lamang kay Inoue. Kung aakyat mo lang kasi mga idol si Inoue sa 130 pounds at ayaw nito palagan si Tank Davis, malamang tatawagin siya mga idol na isang cherry picker. Lalaban lang sa isang average na kampiyon pero sa malakas ayaw pumalag sa bakbakan. Well, gayon pa man mga idol, hindi pa natin ito alam kung kakasaba si Inoue o di kaya matapang talagang Hapones at tanggapin ang hamon ni Tank Davis. Pero alam nyo na mga idol ang mangyayari sa laban na to.